good afternoon, good evening Philippines. Ayan. Welcome to my vlog again, Bumpy Sumido Weeks Vlogs. Have a good day all. Ayan. As usual, working na naman tayo. Ayan. Papunta tayo ngayon ng Chara. Ayan. Chara po, ito yung pinaka-desierto. Dito po yung pinakamainit na lugar sa Chara. Ayan. As usual po, biyahe na naman ang inyong Inday. Ayan. Trabaho na naman po tayo. Ayan. Shout out pala sa lahat ng mga nag-subscribe po. Thank you so much. Sa lahat ng mga kalingap, shout out po sa inyong lahat. Idol ko po kayong lahat. Lalo na kay Kuya Val Santos, kay Kuya Rab, kay Ate Edna, lahat po ng Matubang family. Yan. Shout out po sa inyo lahat ng mga kalingap, mga charity vlogger ng kalingap. Ayan po. Idol ko po kayo. Inshallah. Mag-for good na ako dito sa abroad. Magkita-kita po tayo. Ayan. Gusto ko pong sumama sa inyo mag-charity. Ayan. Habang ngayon, salamat po pala kahit walang mga edit yung mga video ko. Ayan, may nanonood din. Salamat na madami. Ayan po. Ito po yung aking trabaho. Ayan. Ito po yung aking trabaho araw-araw. Ayan, dito po tayo sa Chara. As usual, nasa work pa rin. Trabaho. Ayan po. Have a nice Wednesday po sa lahat. Ayan. Shout out po sa mga Indian people. Ayan. Lagi ko pong listaring yung aking kasamang Indian na si Juber. Ayan po. Shout out sa taga-Indian. Ha, Juber? Shout out. Golili shout out. Ayan po. Yung driver po na napakabait. Ayan. Parang anak ko na. Ayan po. Salamat sa lahat ng mga nag-subscribe. May nakikita ko na po paunti-unti ng pataas yung aking mga subscribers. Ayan. Salamat po na madami. Sana subscribe nyo pa po ako. Inshallah. Ayan. Bibiyahin na naman po ang inyong Inday. Ayan tayo, biyahe. Tingnan nyo po yung mga dahon, naging brown na siya. Kasi ang sobrang init na po dito. Ayan, dati green na green yan. Ngayon, oh. Naging brown uli sila. Kasi nga, sobrang init. Ayan. First customer ko po ay Chara. Ayan. Shout out sa lahat ng mga anakis ko. Shout out pala sa aking anak na nag-aaral sa New Era. Ayan. Ganito po nangyari, iyak na iyak yung anak ko. Kasi binagsak na naman siya. Takot na takot yung anak ko. Kasi sabi ko, once nabagsak ka pa uli, papahintuin ko na siya. Kaya nung tumawag sa akin, na-stress din po ako kasi aga-aga, tumawag, iyak na iyak, akala ko kung napaano na. Kaya pala, binagsak na naman siya sa summer niya. Kaya ang ginawa ko po, ako, in-email ko po yung pinaka-head ng engineering sa school, sa buong school. Ayan, nag-email po ako doon na bakit naman ganun, wala silang konsiderasyon. Kasi nung time na yon nagkasakit yung aking anak. Yung allowance niya na imbes na ibili niya ng pagkain, hindi niya binili ng pagkain para lang kumuha ng medical certificate. Tapos ngayon, ang ginawa ng teacher, sabi daw, wala akong pakialam dyan sa medical certificate na yan. So hindi niya binigyan ng konsiderasyon yung anak ko, pinagsak niya. So ngayon, ang anak ko iyak na iyak, halos mamatay sa iyak-iyak. Kasi nga nag-aalala din siya dahil takot din siya sa akin. Kasi
Kasi sabi ko, papahintuin ko na siya. Sabi ko doon, bakit naman ganon? Di nyo binigyan ng konsiderasyon yung anak ko na nagkasakit siya. Halos di siya kumain para lang makakuha ng medical certificate. Tapos, babaliwalain lang. Di nila binibigyan ng konsiderasyon. Kumbaga, special ba? Kaya ako nagalit. Ayun, nag-email ako. Tapos nung nag-email ako, pinatawag yung anak ko doon sa professor nila. O ayan. Tapos kinausap, bakit daw ako nag-email ng ganon. Sabi ko, natural lang, magulang ako. Tapos anong ginawa niya? Ayun, pinasa niya yung aking anak. O diba? Kung gaano siya kaluka-luka. Di naman sa ganon, kahit kapareho mo ng reliyon, di mo naman sinasabing wala namang perfecto kasi sa reliyon. Pero, dapat di naman ganon kasi ang bata may rason. Buti kung binagsak niya na nagala-gala lang yung anak ko, nagkasakit eh. Kaya yun, ang hirap talaga, ang hirap ng Kaya yun, sawa naman ng Diyos, pinasa niya yung anak ko. Kung hindi ako nag-email doon sa school nila, so hindi pa niya pinasa yung anak ko. Di ba napaka Kaya ang gara nga pakinggan, buti sabi ko nga, buti kung 1,000 lang yung ginagastos. 1,000, hindi lang 1,000. Kaya sabi ko sa kanya, tas din niya bibigyan ng konsiderasyon yung anak. Kaya shoutout sa mga professor dyan na wag naman sanang ganon. Lalo't na nakikita nila yung bata na nagsisikap naman din. Wag naman silang ganon. Dapat bibigyan din nila ng konsiderasyon. Lalo na't nagkakasakit. Siyempre, magagawa ba ng bata ng mamadalian? Pagka hindi mo bibigyan ng time. Natural, hindi. Kahit tapos papasa ng bata. Tapos di ka nagbigay ng konsiderasyon. Buti kung nagagala-gala lang, hindi. Nagkasakit yung anak ko. Ayan, shout out sa mga professor na dapat wag naman ganun magbigay sila ng konsiderasyon sa mga estudyante. Kasi, masakit para sa amin bilang magulang na ibabagsak yung anak namin na nakikita naman namin nagsisikap yung bata. Tapos syempre, unang-una sa gastos, architecture, grabe po ang gastos, hindi basta-basta. Kaya nga sabi ko, wag naman ganun, dapat magbigay sila ng konsiderasyon. Ayan. Pero salamat pa rin. At ngayon, pinasa niya yung anak ko. Hindi na niya binagsak. O diba, kung hindi pa ako nagalit doon sa kasi mapupunta siya sa dean. Hindi pa ako nagagalit, ayan, hindi pa niya ipapasa yung anak ko. Di ba napakasakit para sa atin bilang magulang na ganyan. Pasensya na po yung camera ko, napakalikot. Paano, likot-likot ng sasakyan eh. Ayan. So hanggang dito na lang po tayo guys. Andito na po ako sa aking trabaho. Ayun na, magkakayod na naman ng inyong inday. Unang customer ko po ay magmamasahe ako. Ayan. Kaya salamat po na madami. Ayan po. Dito na ako sa Jara. Ito na yung Jara. Ayan. Ito na yung Jara. Ayan, dito na po ako. Kaya hanggang dito na lang po yung ating video. Maraming salamat po. Bye bye. God bless you all.